We are joined by Ms. Leilani Reynoso, Director of the Bureau of Workers with Special Concerns at the Department of Labor and Employment or DOLE. Good morning po. Thanks for joining us, Ma'am Leilani. Good morning po. Good morning po. Ano pong tugon? Ewan ko po kung narinig po niyo yung sinabi ng TUCP. Wala daw coordination. Oo, sinasabi po nila na parang hindi daw po ganun tumitindig ang DOLE pagdating daw po dito sa krisis kasi wala daw po kayong kumbaga parang participation even dun sa uplift committee ni Pangulong Bongbong Marcos. Though wala po kami sa uplift committee, pero kami po ay tumutugon naman sa sang-ayon sa mandato po ng Department of Labor and Employment. Kaya ngayon nga po sa aming pong tanggapan dito po sa DOLE, nag-set aside po kami ng initial 1.2 billion to help workers dito sa National Energy Emergency to our TUPAD program and DILP. Yes, Director, yung last interview, sabi rin ni Carlos, no, na parang hindi daw rin nag-coordinate man lang or even an initial discussion with TUCP para magkaroon at least ng guidance kung paano magtutulungan ang mga DOLE at yung grupo. Ba't wala pong coordination to? Hindi ko po na walang coordination. Ang nakikita ko po, patuloy po kasi meron po tayong National Tripartite Industrial Peace Council. Ito po yung representative po ng mga manggagawa, mga union, tapos kasama po namin ang mga namumuhunan at saka yung government sector. So continuous po yung pag-uusap at alam kong nakikipag-dialogue po kami. Kaya hindi po ako hindi po nagkakatuloy-tuloy. Nung minsan nga lang po, nasa TUCP din po ako dahil ang discuss naman ay C-190, yung iba din po mga usapin. So patuloy po yung open na komunikasyon. Siguro po, nais lang po nila ulit siguro na talagang mabigyan so sa bahagi po ng DOLE, tiyak po na magpapatawag po siguro ulit kami at continuous naman po yung pagpapatawag ngayon na pinamumunuan po na aming isang bureau dito na namamahala po sa usapin na ito. Right. Yes, ma'am, siguro po ipaliwanag niyo po sa amin itong 1.2 billion fund na inihanda po ng DOLE para po sa makapag-asista po sa ating mga workers na ngayon po ay nahihirapan dahil po dito sa energy crisis, sa oil crisis po natin. Kasi ang sinasabi po ng TUCP, ito daw po ay hindi sapat. Maybe you can walk us through that program po. Okay. So, sa umpisa, binanggit ko naman po, initial budget pa lang naman po ito. Ito pong 1.2 billion na pondo na nilaan ng Department of Labor and Employment, nakahati po ito. Yung 1 billion po ay para dun sa tulong panghanap buhay para sa disadvantaged workers. At yung 200 million naman po ay para sa livelihood assistance program. Meron pa po kami ibang mga livelihood program na tinatawag namin yung DOLE-AMP. Meron pa rin pong ganun mga programa. Plus, may mga livelihood assistance din naman po yung ibang mga ahensya ng pamahalaan. So, ang pagtugon po kasi natin sa usapin ng energy emergency ay yung whole of government approach po ito So nag-uusap-usap po ang iba't ibang ahensya kung paano po kami magko-converge at magtutulungan para maabot po at makapagbigay tayo ng serbisyo sa lahat ng nangangailangan. Batid po namin na lahat. Wala naman tayong particular na sinasabi na hindi nangangailangan sa sitwasyon na ito. Narinig ko po kanina na nabanggit niya na yung mga transport workers, gayon din ang mga commuters. Kaya binabalanse po natin at matingnan at matugunan yung parehong pangangailangan nito. Kasi kung walang transport workers na magpapaandar ng mga sasakyan nila, magta-transport ng mga commuters, mahirapan din po yung mga commuters natin para makapasok sa kanilang mga trabaho. So ito po yung ginagawa namin. Pero yung TUPAD po, kung titingnan natin, regular na po programa yan ng DOLE. Kaya kung kahit wala pa po itong nararamdaman nating energy emergency situation o challenge, nung first quarter po, naglabas po ng report ang Department of Labor. Nung first quarter po, about 110,000 vulnerable workers na po sector ang tulungan natin. About 753.69 million na po yung aming naibigay sa usapin ng pagtulong ng TUPAD. Ma'am, tanong ko lang po, kailan po yung rollout po nitong additional 1.2 billion fund po
na sinasabi po ninyo na ipamimigay sa ating mga affected workers. And of course, ang tanong po dito, is it going to be a monthly subsidy para sa kanila? This is aside po dun sa tupad na po na sinasabi po ninyo, no? Kasi yun po ang nirereklamo rin po ng ating mga kababayan na, magkano po ba kami per worker? 5,000. Yan po ay tatagal lamang ng 2-3 araw maximum. Pakipaliwanag po, ma'am. Okay po. So para mas makita po natin, ang DSWD po, namigay na po sila ng subsidy, 5,000, di po ba? Right. Ang Department of Transportation, meron din po silang pinoprovide na subsidy para sa mga jeepney workers natin. So ito po yun. Meron din pong certain LGUs na nagpo-provide ng kanilang mga pagtulong, subsidy at libreng sakay para po sa mga commuters. Ito pong sa tupad, binanggit ko po, meron naman po kaming regular na pondo dito at sabi ko nga po, continuous lang naman ang pag-iimplemento namin. Ito pong nilaan na initial 1.5 ay para po sa special na pagtingin para sa transport workers. So, sa kasalukuyan po, meron po kaming guidelines, di ba? May Department Order guidelines po kami sa pag-implement ng tupad. Pero sa ngayon po, na-drop na po namin, kailangan po namin maglabas din siyempre ng special guidelines pagdating po sa pag-implement ng tupad naman for the transport workers na apektado po ng emergency na ito. So, ang pangunahin pong purpose ay to augment the income. So, ito po laging sinasabi kasi ng mga workers natin, mga naapektuhan, kulang ang kita. So, yung amin pong tupad, cash for work po siya, hindi po siya subsidy. So, ibig sabihin, merong corresponding na dapat gawain para magkaroon ng minimum wage na pasweldo. Ang tupad po ay 10 to 30 days ang pag-implement, depende sa work program na sinasagawa. Ang naiisip po namin, pinag-uusapan pa po at sana magkasundo na maiayos, na makita, mabalanse po ito na baka pwedeng 15 to 20 days muna ang maiprovide dun sa mga priority na ma-identify na workers o sektor na tutulungan natin sa transport. So ang nakaplano pong i-roll out ay mag-pilot muna. Not necessarily sabihin nyo, pilot pa ba? Given na yung sitwasyon ngayon. Yes. Siyempre, ang nais lang naman po ay makita yung ayos na pag-i-implement po. So, ang una mo nang nakikita ay sa jeepney driver, subukan at tingnan yung mga pumapasada sa pagdating sa Espanya, sa Pote. Mga priority lang po na tingnan ay yung Marcos Highway, Commonwealth. Ito po yung mga tinitingnan muna sa NCR. Then pag nakita na po na ayos na, planchado na, depende sa mekanismo ng procedure na paggawa, bababa din po ito sa mga other areas like Metro Cebu, Metro Davao, at sa iba pa pong karatig, unti-untiin lang po, tingnan muna. So inintay din po namin yung listahan, yung lista po ng mga affected na jeepney workers na mamumula po sa Department of Transportation. Kanina po binanggit ko na this is a whole of government approach na tutulong-tulong po ang bawat ahensya. Isa po sa nakikita dahil nagbibigay ng subsidy ang DSWD, paano papasok ang DOLE kasi kami po trabaho yung binabayaran sa tupad. Hindi po siya yung binibigay lang na ayuda particular lang. na ayuda or ano, hindi po. Kailangan po talagang meron noon kasi yun po yung nasa guidelines at siyempre po, pag ini-implement po natin, dapat naaayon at naayos po ito. Alright, thank you for that, Lailani Reynoso, Director of the Bureau of Workers with Special Concerns at the Department of Labor and Employment for joining us. Thank you. Maraming salamat po.